Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si dating DPWH Secretary Manny Bunuan hanggang ngayon wala pa. Hindi pa bumabalik sa Pilipinas. Nagpaalam 'yan, luluwas ng Pilipinas, pumunta ng Amerika kasi magpapagamot daw yung asawa. Ngayon gusto niya, nandun siya sa pagpapagamot ng kanyang asawa. So parang mag-a-assist siya. Kaya sinamahan niya yung asawa niya. Ay ang paalam niya babalik siya December 17. Ano na ngayon? Wala pa rin. Ano bang plano? Hindi na babalik? Tulad rin ba ni Saldico? Alam niya naman na nang umalis siya, marami ng kontrobersya at nadadawit yung pangalan niya. Actually, mga ilang panahon lang pagkaalis niya, ilang linggo lang yon, nag-appear sa Senado si dating DPWH Undersecretary Bernardo at binanggit yung pangalan niya. Binanggit yung pangalan niya ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Kaya actually kasama ni dating DPWH Undersecretary Cabral, pinangalanan ni Bernardo. Si Cabral, si Bunuan. Kaya itong si Manny Bunuan, talagang nirekomenda rin itong kasuhan. Nirekomenda rin itong kasuhan si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. Iwan natin kung babalik yan. Pero malamang hindi. Hindi. Pero wala pang paabot si Manny Bunuan kung bakit hindi nasunod yung schedule niyang bumalik ng bansa. Kasi dapat December 17 eh. Ito, dapat maging leksyon na rin ito sa gobyerno. Dapat hindi basta-basta pinapayagang bumiyahe ang mga nakalagay ng pangalan sa iniimbestigahan. Kasi ito lalo na, kaya nga yung mga tama yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya nung nagpapaalam din si Jinggoy. Sabi, wag nang payagan ni Senate President Soto kasi baka hindi na naman bumalik yan. Ang isa-isang natatakasan ang gobyerno ng mga kontrobersyal na nasasangkot sa anomalya. Paano mapapanagot yung mga yan kung takas ng takas sa bansa? Tulad ngayon, leksyon na naman itong kay Bunuan na to. Pwedeng sabihin ng na resigned naman na siya bilang DPWH Secretary, private citizen na siya, so hindi na siya pwedeng pigilan na lumabas ng bansa. Pero pa rin yan kumbaga nirekomenda na yan ni Boying Rimulya, mayroon na siyang listahan ng mga taong dapat i-monitor ang mga galaw. Kasama na yan si Bunuan. Lalo pa ngayon na punta na sa kanila, kila Bunuan, kila Cabral, ang mga kasong ito. Kaya nga si dating DPWH UC Cabral nagulo na, natuliro na ang isip. Dahil sila na yung susunod na mga binabanggit na kakasuhan. Itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan ay kasama na sa mga nababanggit na kakasuhan. Sa kanila na. Sila na yung mga senador, kongresista, mga officials ng DPWH. Kaya ito. At saka, hindi naman simple ang naging papel ni Bunuan. Nung una kasi, nung hindi pa yan nagre-resign, ayaw niya ngang mag-resign, di ba? Pinapanawagan na ng mga tao noon, mag-resign na si Bunuan. Hindi. Ayaw sanang mag-resign yan. Ang paulit-ulit niyang sinasabi ni Bunuan, I serve at the pleasure of the President. Hanggat hindi ako sinasabihan ng Presidente na mag-resign, hindi raw siya magre-resign. Yun ang sabi niya ni Bunuan. Kaya lang, nung talagang galit na ang tao, nakita na ang mga tao talaga ay gusto nang mag-resign siya, at kahit si PBBM ay na-pressure na rin. Kasi kitang-kita naman na hindi inosente si Bunuan. Yung pinoproject niya, yung sinasabi niyang hindi siya involved, ang dami ng ebidensya, ang dami ng kitang-kita mo na talagang kasama siya sa mga dapat managot.
nung bandang huli na ang dami ng ebidensya laban sa kanya, napilitan na siyang mag-resign. Siguro, sinabihan na rin siya ng Malacanang, "Wag mo nang ilagay sa alanganin ng presidente, mag-resign ka na." O yun, nag-resign na siya. Sunod niya, nag-resign na rin yung si Yussi Cabral. Pero tapos niyan, nung nag-appear na sa Senado si dating DPWH Undersecretary Bernardo, binanggit na ang pangalan ni Bunuan, binanggit na ang pangalan ni Cabral. Ngayon, habang nasa US siya, siyempre nalaman na ni Bernardo yon, ay ni Bunuan na nabanggit na ang pangalan niya. Kaya siguro nag-iisip wag nang bumalik sa Pilipinas. Ang malungkot lang dito, nang tinanong ang Malacanang kung anong masasabi sa hindi pagbalik ni Bunuan, wala pa raw masasabi ang Malacanang. Ay dapat mayroon na. Dapat ang Malacanang mayroon ng strong na words o salita. O dapat sabihan na si Bunuan na harapin niya ang problemang ito. Kahit resigned na siya, pero dapat hindi niya naman ilagay sa alanganin ang gobyerno ni PBBM. Dapat panagutan niya, harapin niya kung ano man ang sa kanya, ang issue sa kanya, ang aligasyon sa kanya. Kaya dapat kasi napanood ko, tinanong si Yusik Claire Castro, ano daw bang masasabi sa hindi pa pagbabalik ni Bunuan? Sabi niya, wala pa daw. Wala pa raw silang masasabi. Wala pang masasabi. Kahit ipanawagan man lang nila kay Bunuan na umuwi na ng Pilipinas, harapin ang problema niya. Kasi, bagamat resigned na siya, pero naging cabinet secretary siya. At sa panahon ni PBBM, 2022 to 2025, sa buong panahon ng yung kontrobersya ng flood control sa panahon ng administrasyon ni PBBM, si Manny Manuel Bunuan ang niyan, responsable niyan. Kaya hindi pwedeng hindi siya managot yan at hindi niya pwedeng harapin yan. Pag hindi hinarap yan, hindi niya napanagot si Bunuan, tapos yung mga officials din tulad ni Amina Pangandaman, si Lucas Bersamin, hindi rin, ay magagalit ang tao niyan. Magagalit ang tao niyan. Ang panawagan niya, managot ang lahat ng sangkot. Sino ba ang DPWH secretary sa panahon ni PBBM nang nangyari ang lahat ng to? Si Bunuan yun. At ayon kay Roberto Bernardo, tumanggap ng mga kickback si Bunuan. Gayon din si Cabral. So seryoso yung mga aligasyon na yan. Hindi pwedeng hindi niya yan harapin. Hindi pwede. Dapat pabalikin na kaagad si Bunuan sa Pilipinas para maharap niya ito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.